Lono. So ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa mga Gentile or Hintil. Gentile or Hintil. Sino ba ang mga Hintil or mga Gentile? Kung pagbabasihan natin dito sa Bible, siyempre sa Bible naman talaga tayo kumukuha ng informasyon sa lahat, di ba? Kung dito tayo sa Bible magbe-base, ang mga Gentile, ito yung mga tao not Jew, yung mga taong hindi pinili ng Diyos. Ito yung mga Hintil. Gaya natin mga Hintil. Hindi tayo mga Hudyo, tayo ay mga Hintil. Ano ba ang isa pa sa tinatawag or tawag sa Hintil? Ang mga Hintil, ito yung mga taong idol worshippers. Kumbaga, sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. O tayo yun. Kasi nga, ang mga Hintil ay hindi parte sa covenant of God sa panahon ng unang panahon. 'Di ba? Kasi nga, ang Hudyo lamang ang mga pinili ng Panginoon noong unang panahon. At yung mga Hintil ay hindi. Kasi nga, yung mga Hintil, 'di ba? Patuloy silang sumasamba sa ibang mga Diyos. Tayo yun. Sa nakaraang covenant yun. Sa modern naman, nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ang pangako ng Panginoon is gagawa siya ng bagong covenant sa mga tao at sa Diyos. Sa mga tao at sa Diyos. Ang bagong covenant or kasabutan sa Bisaya, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga Hintil noon na malayo sa Panginoon at hindi pinili ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong anak upang tawagin din ang mga Hintil upang magbalik sa Panginoon, upang magiging kasapi sa bagong covenant of God through Christ. No? Through Christ. Pero ngayon, mayroon pa bang mga Hintil? Mayroon pa rin. No? Ang mga tao, nung tinatawag ng Panginoon, yung mga Hintil noon, tinatawag ng ating Panginoon Jesucristo, yung mga tao na nagiging Christianity, hindi na sila magiging part sa mga Hintil, kundi from Hintil to Christianity. Nagiging mga descendants na sila ni Abraham. Kasi nga, ang Biblia mismo nagsasabi na ang mga anak ni Abraham nagkalat sa buong mundo. At yung mga tao na yun, kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, pumunta siya dito sa mundong ito upang tawagin ang mga nawawalang anak ni Abraham. Nagkalat yan sa buong mundo. Kaya yung mga Hintil na tinawag ng Panginoon, nagiging Christianity na. Noong unang panahon, kung iisipin natin, ang mga Hintil, ito yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Mga taong hindi parte sa covenant ng Panginoon. Ngayon, meron pa bang mga Hintil? Meron. Ang mga Hintil ngayon, ito pa rin yung mga tao na patuloy pa rin na hindi nananalig o sumasampalataya o sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kung ang mga Hintil dati na tinawag ng Panginoong Hesukristo, yun yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at tinawag ng Panginoong Hesukristo at ibalik doon sa liwanag. At sila ay nagiging parte na ng Christianity, ng mga Kristiyano. At hindi na sila Hintil kundi mga Kristiyano na. Pero ang mga Hintil ngayon, nagpapatuloy pa rin. Sinasabi ko na ito yung mga tao na hindi pa rin kumikilala sa Panginoon. Maraming mga relihiyon ngayon dito na hindi kumikilala. Yan, mananatili kang Gentile, Hintil. Yung mga tao na yan, yung mga tao na kunwari naniniwala sa Panginoong Hesukristo, pero hindi sumusunod sa kanyang kautusan.
sa mga kanyang kalooban o yung mga salita niya. Hindi sila naiiba sa mga bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga hintil talaga. Russia, China, Korea, North Korea. Russia, China, North Korea, Iran, at saka iba pa mga Islamic State sa buong mundong ito. Kaya nga, pag-isipan natin ng mabuti ang ating bawat hakbang. Intindihin natin kung ano ang nakasulat ito sa Biblia kasi darating yung araw ang persecution against Christian. Tatayo ang isang bansa dyan sa mundong ito. Pinakamabangis, kung hindi ako nagkakamali. Itong Amerika. Diyan magsisimula o sila ang magsisimula para patayin ang lahat ng mga banal, totoong Kristiyano. So mamaya natin yung pag-usapan. No? Ito lang muna sa mga Gentile. No? So, yun ang kahulugan. Kung ikaw, patuloy ka pa rin sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa ibang mga Diyos, or hindi ka naniwala sa ating Panginoon Jesucristo, you are a hintil. Ang mga hintil, ito yung mga taong hindi pinili ng Panginoon o hindi hinirang ng Diyos. Kasi di ba ano sabi ng Panginoon? Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa iyo. Or hindi kayo ang nagpili sa akin, kundi ako ang nagpili sa inyo. Kasi nga, sabi ni Kristo, pumunta siya dito sa mundong ito upang tawagin ang mga nawawalang anak ni Abraham. No? So, kung kayo mananatiling hintil, itong mga taong ito yung mga descendants ni Ismael or ni Esau. No? So, sana intindihin nyo ito. No? Ito lang din yung pagkaintindi ko sa kasulatan sa Biblia patungkol sa mga hintil at saka hindi hintil. No? So, hanggang dito na, maraming salamat and God bless, bro.